kami ay nagkaroon po ng ah, relasyon sa inyo bilang kayo ang aming Ama, kami ay inyong mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang umako sa aming kasalanan. Salamat Panginoon sapagkat um, may pagkakataon we fail to tell to someone our yung mga hinaing po namin, yung our supplications, but we thank that we have like you, our God, our Father, who sees our needs. And Lord, tonight we pray that may you continue to bless yung mga kapatiran po namin na nasa trabaho, hindi na gusto po nilang umattend pero hindi po sila maka-attend because nasa duty po sila. Ganyan din po Panginoon, mga kapatiran po namin may mga karamdaman, hindi din po namin nakagalingan sa kanila. Ganyan din po Panginoon, yung mga kapatiran po namin na nangihina ang loob. Naway kayo po ang magpalakas ng loob po nila. Tulungan niyo po sila Panginoon Diyos. And even dalayan ko din po Panginoon na nawa ay kung meron po kayong mga nakikitang mga mali sa puso po namin, sa isip po namin, na pinamumuhay po namin, humihingi po kami ng kapatawaran Panginoon Diyos. Lord, tonight as we bound to study, separation, we pray Father that help us to understand and to live on it, O Lord. Be magnified in our midst, in Christ's name we pray. Amen. Okay, sa ating pong pag-aaral, I do believe natapos na natin itong number 3, other commands to separate sa 1 Corinthians chapter 5, regarding dun sa blatant disobedient blatant brethren, no? O brother, okay, or sister, or brethren na lang, okay. Sa verse number 2, meron pong sinabi si Paul that take away from among you, okay, ilayo lumayo, okay, sa kanila. And then purge out the leaven, verse number 7, purge out the old leaven. Ibig sabihin, yung pong ganung uri ng kasalanan at karakter ay nakakahawa. Diba? Tignan mo, subukan mong Kristiyano ka, sumama ka, ang kasama mo ay palamura. Araw-araw sa buhay mo makakarinig ng mura. Isang araw kahit Kristiyano ka, magmumura ka din. They are contagious. They are contaminate people. Okay? Isang araw, yung mga bata nga, di ba, kahit hindi mo tuturuan sa loob ng bahay mo, sa labas na kukuha nila eh. Di ba kaya sinasabi natin sa kanila, lumayo kayo sa kanila. Kasi there comes a time, hindi mo tinuruan sa loob ng bahay, pero kung ano yung naririnig nila, kung ano yung pinapanood nila, yun ang ilalabas nila. Am I right? Ito, subukan yung lagi kayong makinig ng ganitong pag-aaral. Ayun din yung ipoproduce mo. Kasi naririnig-rinig mo siya eh. Correct? Pero kung lagi kang nakikinig nanonood ng mga bagay na kung saan ay mag-a-attract sa'yo at mahahawa ka, halimbawa, yung nakakapanood ka lagi ng mga love story. Minsan, pag mag-isa ka, okay, sana dalawa ang puso ko, maawit ka. Diba? Meron ganun, di ba? Nagmahal ng dalawang gusto niya, parehas pogi, parehas maganda. Iniisip niya sana dalawang puso niya. Hindi naman pwede maging dalawa puso mo. Diba? Isa lang dapat. Okay? Yun naman na busted, nag-emo, tapos pumunta sa rooftop, magpapakamatay dahil na-busted. Di ba? Dahil nga, influence yun ng mundo ng kanilang laging pinapanood. Okay? So, purge out the old leaven. They are contagious sin. It defiles you. Okay? So, linisin natin yun sa buhay natin. Actually, kung hindi nyo mapapansin na panahon natin ngayon, yung gadget ang pinaka-tools ni Satan
to dis, to sidetrack us, to distract us. Diba sabi ni Paul kay Timothy, this day is a perilous day. Ibig sabihin, critical na. It is because of the gadgets, the technology. Diba? So, correct? Wala na kayong makita ngayon na bata, rare na lang siguro sa buong mundo. Rare na lang na pag umiiyak yung bata, candy yung bibigay para huminto. Hindi, mobile. Para huminto yung bata, mobile. Obserbahan nyo yung mundo natin ngayon. Para yung bata ay huminto sa kanyang pagtatantrums, ano yung i-offer? Mobile. Dati ang i-offer candy, di ba? Candy o kaya tatakutin. Sige, pag nag-tantrums ka, may palo ka sa akin mamaya, di ba? Noong araw Pag nag-tantrums ka, subukan mo mag-tantrums. Kung hindi, uubusin tatayo mo yung belt, di ba? Ngayon hindi. Mobile. Okay? You see our times, di ba? So, okay? Siguro, hindi ko naman sinasabing wag tayo maggumamit ito, pero gamitin natin sa tama. Okay? Amen? So, yun. And then, put away from among yourselves. Sa verse number 13. Similar ito sa verse number 2. Okay? And then, ito yung pinaka-worst. No? Halimbawa, si Raymart hindi nakikinig, ayaw na makinig. Kristiyano siya. Pero, halimbawa, lang isa sa example, okay? Example. Bumuga ba? Oo. Halimbawa, si Raymart, matigas ang ulo. Kristiyano siya, pero matigas ang ulo niya. Ayaw niyang magpadisiplina, ayaw niya nang makinig. Okay? Ano yung sinabi ni Paul? Deliver such an one unto Satan. Pag-pray natin siya. Anong gagawin ng Panginoon? Papatayin siya? Hindi. Magkakasakit siya ng malalang sakit. Na parang sinabi kasi ni Paul doon sa verse number 5, para ma-save yung alin? Kaluluwa. Siyempre, pag nandun na sa ICU at 50-50 na, tawagin niyo si Preacher Albert. Si Preacher Albert naman, Preacher Albert, humingi ako ng tulungan mo kung lumapit sa Panginoon. Paano na yung kanyang hininga. O para ma-save yung kanyang kaluluwa. O sa ngayon, sabi ni Brother Albert, sige, ganito para ma-secure ka, hindi natin alam, magpapray tayo, gusto mo bang mag-repent at tanggapin si Jesus Christ at pagtiwala sa Kanya na siya lang yung tagapagligtas ng iyong kaluluwa. O pwede niyang gawin yun. Ngalan, yun yung pinaka-worst. Dayan, wag mo nang antayin yung ganun, di ba? Yung tatawagin mo si mami mo, tapos naghihingalo ka na. Kasi nga, sa tigas ng ulo mo. Pwedeng mangyari yun. At ngayon, pwedeng gawin ng Panginoon ngayon kahit sa panahon natin ngayon. Bakit? Ililis ni pastor yung pangalan mo, ipag-pray niyo po si Dayan. Matigas po yung ulo, bahala na po i-deliver natin yung kanyang katawan kay Satan. O magkakasakit siya ngayon ng malubhang sakit, yung hindi na kaya ng gamot. Halimbawa, kaya naman ng gamot, pero hindi kaya ng pera. Di ba? Walang dialysis Mahilig kasi kumain ng mga junk foods, di ba? Pansit Canton, mga instant. So, sige, subukan nyo. Magpuyat kayo na instant noodles kainin nyo sang araw. Magkasakit kayo kung hindi cancer, magkaroon kayo ng kidney. Masira kidney nyo. Tapos, ang hirap kaya mag-dialysis. Kahit milyon-milyon yung pera mo, diba, uubusin niya yun. Correct? So, yun. So, dyan tayo huminto. Deliver such an one unto Satan, verse number 5.
So let's proceed to 1 Thessalonians chapter 3 naman. Ano naman ang gagawin natin? Alam niyo mga kapatid, ang hirap magdisiplina ng tao, ang hirap mag-excommunicate ng brethren. Okay? Pero merong itinuturo sa atin ang Diyos na dapat natin gawin doon sa mga brethren na matitigas ang ulo. Okay? O yung mga Kristiyano kuno na nagpapatuloy pa rin. Okay? So 1 Thessalonians chapter 3. Okay? Verse 6, 14 and 15. Kung nandiyan kayo, babasahin ko po sa inyo. Verse number 6, but now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly, tama ba to? 3:6. To see us, as we also to see you. Verse number 14. Ano verse number 14? Tayo po yan. Tayo po to. Ayun, verse number 6. Tama. Verse sa 2 Corinthians. So, 2 Thessalonians pala, sorry. Chapter 3, 2 Thessalonians. Katabi ng 1 Thessalonians yan. Chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, He is the authority, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly. Pag iniisip po yung disorderly, ano yung wala sa katinuan. Di ba? Sino ba yung mga nakikita niyo mga nawawala sa katinuan? Paglasing, di ba? Parang lasing. Kasi nga, siya ay under the influence of alcohol. Okay, disorderly and not after the tradition which he received of us. Verse 14. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, or other word, mark that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet, look at your Bible, count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Okay? So, kasi yung binanggit dyan, yung epistle, okay, sa verse 14, baka yung handed teaching of the apostle. Yung hindi, yung binanggit niya dito, yung hindi sumusunod dito sa salita ng Diyos. Especially dun sa epistle, Paul. Okay? So, handed teaching of the apostle yun. Okay, disorderly. So, ataktos is a military term that literally means out of ranks. Thus, ataktos may also mean deviating from the prescribed order or rule. Any deviation from or disobedience to the apostolic teachings falls under the broad category of walking disorderly. Yung hindi mo sinusunod. Hindi ka sumusunod doon sa tinuturo ng sinulat na sa atin ng Panginoon ng mga apostolic, na ito yung mga apostolic teachings. Diba? So yun ay deviation ang tawag doon. Halimbawa, yung hindi ka katulad nag-aaral ka sa BJMBC, di ba? Minsan hindi mo sinusunod yung handbook. Deviation ang tawag doon. Simple, pero sa tingin ninyo walang side effect. May side effect yun. Halimbawa, sa pag-aaral, like may mga exams or sa PACE test, nag-cheat ka, gumagamit ka ng
ng mga bagay na makatutulong sa iyo for your convenient to answer the to answer the questions. So, minsan akala natin to ease to ease the burden, we tend to use something that will help us na hindi makatutulong sa iyo. Magkakaroon yun ng ng consequence. Okay? Hindi makatutulong sa iyo na nabubuhay ka sa dishonesty. Okay? Katulad ng, sino ba nagkwento? Si Raymar, nagkwento ka rin, may yung gold, di ba? Yung, di ba? Pwede mo na maitago yun eh. Hindi mo nakita. So, but the problem, you will live in dishonesty. Di ba? So, para mawala ka dun sa ganung pamumuhay, you should to follow the rules. You should to follow the apostolic teaching. Ito kasi pertain ito dun sa dinidisiplina at dun sa nabubuhay dun sa sa kasalanan na ayaw magpadisiplina or nagpapatuloy doon sa ginagawa niya. Pero sinasabi niyang Kristiyano siya. Okay? So yung Kristiyano na yon, puno, is walking disorderly. Lumalakad siya nang wala sa kaayusan. Kaya nga, ganun ka-importante yung ating pagkikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung Bible is kompleto na yan sa ikabubuhay sa pamumuhay natin. Okay? Nandun lahat ito. Minsan marami na kayong narinig na pastor, preacher, they illustrate the Bible as manual of our life, of our daily life. Kaninang simula nung nag-start ako sa aking personal devotion daily, every morning yun, tapos prayer time, nasa book of Deuteronomy na ako. So, from Leviticus to Deuteronomy, Exodus, Leviticus to Deuteronomy, nare-remind ako, nire-remind ako ng Panginoon how important to follow and obey God's command. Diba, may blessing kasi yun eh. Kapag patuloy mong sinusunod yung salita ng Diyos. So, the same itong apostolic teachings. Pagka hindi natin sinunod, pag sinabi ni Paul, do not unequally yoke together with unbeliever. It is a teaching. It is a command. Do not. Wag mong gawin. Wag kang makipamatok. Ikaw, Kristiyano ka, pero nakikipagrelasyon ka sa hindi Kristiyano. Utos ni yun? You are deviating the apostolic teaching. Okay? And if nagpatuloy ka sa ganung buhay, you will be put into what? You will be disciplined. And if you don't accept and agree in the discipline, papasok ka ngayon papasok ka sa pagiging blatantly erring brethren. Matigas ang ulo mo. O kaya, pag nagpapatuloy ka na, nagtatago ka kay pastor, nagpatatago ka sa church, don't you know that you cannot hide to God? Hindi ka pwede magtago sa Diyos. Sang araw, ikaw rin yung magsasuffer at the end of the day ng buhay mo. Kaya don't walk disorderly. Follow the teachings, follow what you have read, follow every truths that you have been heard from the preachers, from the pastor, from the teaching you have heard, from the Bible you have read. Okay? Siguro naman, sa lahat ng mga pinapakinggan mong
preachers, pastors, speaker ng church dito, meron kang nakukuhang word of God na pwede mong maging baon-baon sa araw-araw na pamumuhay mo. Kaya nga napakahalaga, alam nyo ba, na una mag-take note, ano yung mga makakatulong sa iyo. Kasi nga, sa araw, pag walang mag-encourage sa iyo, mariremind ka kasi mayroon kang sinulat. Ito yung natutunan ko na narinig ko sa isang visiting pastor na ganito yung pinirich. So timely, yun din yung naging problema mo. Diba? So letter B. It is true that not working or idleness is the specific disorder that Paul has in mind in 2 Thessalonians chapter 3. Okay, but to say walking disorderly is entirely the same as not working is inaccurate. Okay? Yung bang hindi siya sabihin, pag hindi mo sinusunod yun, you are idle. Hindi mo siya wino-work out, not working. Hindi mo siya, parang ganito yan. Nabasa mo, kasi tagulan yan, cautions, do not enter to this road because it's there is a flood. Nagmamadali ka, binasa mo siya, dumiretso ka. Hindi ka naniwala. Okay? Hindi mo sinunod. Ano nangyari? Pagdating mo doon, na-trap ka. Mas lalo ka tuloy na, di ba? Mas lalo ka tuloy na pahamak. Nasira sa sakyan mo. Kasi niya, you did not follow yung nakita mong signs. We did not follow the Word of God. We have been read, listens, okay, and studied. Correct? So, ganito po kahalaga itong ating pag-aaral. A more accurate understanding is that not working is an only example of walking disorderly. Walking disorderly or not working, ayan. So yun, parang yun yung parang definition of words ng walking disorderly, not working. Okay? Hindi mo pinamumuhay. So, pwede din naman kasi yun. Ulitin ko, kaya alam nyo yung Israelite napahamak dahil they don't walk orderly. Okay? Naituro sa kanila, ilang beses ni-remind ng Panginoon sa Book of Pentateuch, ang Israel, pero ganun pa rin, patuloy pa rin sila. Okay? Sabihin, they don't, not working. They are idle, they don't work, they don't follow God's statutes, they don't follow God's words, God's commands. Okay? That's why napahamak po sila. At the end of the day, kaya sila ay in exile ng Panginoon. Okay, they were scattered abroad. For how many years silang naging bihag, di ba? 70 years bihag sila. Correct? So why is the distinction important? There are Christians who do not believe in separation from brethren who are cooperating with or negotiating with false teachers and apostates. They do not believe that Paul's command to withdraw from a brother or a brethren that is walking disorderly is applicable to believers who are not separated from false teachers and apostates. They argue that walking disorderly exclusively refers to and therefore only applicable to not working in verse 11 ng chapter 3. Okay? Sa 2 Thessalonians chapter 3. For we hear that there are some which walk among you disorderly, or working not at all, but are
busybodies. Ano ba yung busybodies? Tutukoy dito ni Paul. Okay? Ang daming pinagkakaabalahan, di ba? Busybodies. Sa mga curriculum. Dami mong extra na hindi naman nakakatulong sa iyo spiritually. Alin ko kayo ngayon? You spend your time in other things. Did that things help you to be spiritual? No, right? Did movies help you to be spiritual? Did Facebook help you to be spiritual? Did many things. They are busybodies. Okay? So meaning, dito papasok ka sa disorderly or not working at all. Okay? Ito yung sinasabi dito, para doon lang daw yon. Yung hindi nagwo-work or hindi lumalakad ng tama. Okay? Pero ang sinasabi dito sa lesson, parang yung separation from false teachers and apostates, parang refer lang ito dun. No. In general word, kasama ito dun sa separation, na lumiwalay tayo sa ganun. Even, halimbawa, isa sa inyo, you are walking disorderly, withdraw yourself. From, halimbawa, best friend kayo, pero isang araw, nag-iiba yung kanyang ugali, ayaw niyang, hindi nagbabasa ng Bible, hindi na nag-a-attend. Diba? Anong gagawin? Withdraw. Okay? Pero, may inutos pa rin si Paul dito. Ano yung inutos sa verse 15? But admonish him as what? As a brother. Inform him, okay, inform her, that if he or she continue living disorderly, siya ay may consequence. Sabihin mo ito, alam mo, tapos pasensya ka na, pero hindi kita masasamahan sa ginagawa mo. Okay? Sabihan na natin, siguro mas mainam na sabihan mo siya na mali yung ginagawa niya kaysa sa magpatuloy siya sa ganun. Admonish niya. Hindi sabihin para saktan mo siya. Sabihin mo sa kanya, alam mo, yung ganyang activity, mali yan. Hindi yan biblical, hindi yan inutusan ng Diyos at makakasira sa atin. Okay? They limit the application of walking disorderly to idleness only. Therefore, the same people conclude that this passage does not warrant separation from brothers who cooperate with false teachers, because here Paul deals with idle believers and not with those who co-labor with false teachers. In addition, some might argue for a specificity of application based on the singular use the word tradition. Diba? Kaya, again, for reminder sa inyo, sa atin lahat, na hindi tayo nakikihalo-bilo sa mga gawain sa pag-religious group na magkaiba yung ating pananampalataya, okay, magkaiba yung ating motivation, at magkaiba yung way ng ating, yung way ng practice natin in order sa church. Hindi natin sila sinasamahan. Hindi rin natin sila sinusuportahan, especially false teachers and false or apostates na mga lumayo na sa katotohanan. Diba? Marami dito, pinagdaanan ng church na to, ang dami lumayo sa katotohanan.
Di ba? Isang grupo, mali na yung kailang hindi na nila kinikilala yung si Jesus Christ as as Lord, di ba? Kasi ang tama daw pagbanggit ay hindi Jesus Christ. O ano bang gusto mong banggitin, di ba? Ang hirap kayang gumamit ng Greek word, ng tawag dito, ng salita nila, ng Hebrew words, di ba? O di sana lahat tayo, kung gusto niyo, mag-aral tayo ng Hebrew. Di ba? Mag-aral lahat tayo ng Hebrew. Sa lahat tayo, pag nabanggit, wag na rin magsabing in Jesus' name. Yahushua. Di ba? So, anyway, again, dito nagtuturo, hindi lang ito pertaining to sa disorderly disorderly brothers or sisters sa church. Ito ay applicable sa disorderly brethren or brothers and sisters, and even doon sa false teachers and apostates na minsan because of we are hospitable and we are friendly, diba? Pero ginagamit natin yun. Isa niyan, meron tayong kasama dito, lahat sinasamahan. I'm not against doon sa same gospel or same Bible we are using, but the other thing is that is issue. Okay? That is issue. So we should not to cooperate with them. Kaya nga tayo nag-aaral, kapag nag-evangelize tayo, we can, God enables us to to share the gospel because God enabled us. He empowered us to do. Diba? Bakit mo ba kailangan magipag-coordinate sa Catholic in order to evangelize? Bakit mo kinakailangan makipag-cooperate sa mga other religious na hindi naniniwala sa gospel para lang makapag-share ka ng gospel? Okay? So, yun. Walang problema dun, pero dapat sila din makinig. Pero kung ang gagawin mo, may step forward, tapos yung counseling, ibibigay mo din sa kanila, but that is, diba? Hindi yata appropriate yun. Okay? Kung ano yung tinuro na gospel, edi yun ang ituro natin. Doon din na magka-counsel. Yung group na nagtuturo. Hindi yung ibibigay mo sa leader nila, di ba? So, 2 points answers argument. The broad meaning of atactos and application principle. Let us see. Okay? The broad meaning of atactos not working is not all that there is in walking disorderly or walking disorderly. Atactos is broad category which includes any deviation from or disobedience to the apostolic doctrine. Outside the New Testament, the Greek word is never translated as idleness. Sa sa commentators attest that broad meaning of atactos, ang sabi ni Thayer, the word means disorderly, out of ranks, often ginagamit ito sa soldiers, out of rank. Irregular, inordinate, deviating from prescribed order or rule. Okay? As already illustrate before to you na mayroon tayong mga bagay, even sa church. Diba? We will sometimes, pati sa church, pinapasok na ng worldly. Naglalagay pa man din tayo ng mga while, that's why we consistent dapat mag-remind tayo, restrain or do not use mobile while service.
tayong gumamit ng mobile habang tayo nasa service. Hindi, kaya naintindihan ko yung mga yung mga ibang churches na ni sa pulpit ayaw nilang gumamit ng gadgets. Why? It is because masa-sidetrack ka, tawag dito, madidisturb yung pagtuturo mo, yung focus mo. Kasi nga, dalawa yung isip mo. Hindi ka naman pwedeng makinig sa dalawang sa dalawang tao, sa dalawang person. Diyos at saka yung istorbo. Diba? Sino unahin mo? At the end of the day, walang papasok dito. Magsasalubong sa isip mo, wala ka na natutunan. Bakit? You entertain both. Okay? So, isa lang. Diyos lang, Diyos lang. Kaya nga, di ba si Elijah, that is bite. Elijah, that is bite! Oh, the prophet. Ang sabi ni Elijah sa mga Israelita, Diyos, kung si Baal ang iyong Diyos, sambay niyo si Baal. 2 Kings yata yun, di ba? Kung ang Diyos, sambahin niyo ang Diyos. Binigyan niyo sila ng option. Pero hindi sila nagtagumpay, di ba? Nagtagumpay ba yung prophets ni Baal sa Mount Carmel? Hindi, di ba? Correct? Ang sabi naman ni Jesus Christ sa four gospel, we cannot serve what? Two mammon, two masters. Correct? Pupunta ka sa church, ang focus mo sa church, isa lang. I want to worship my God. I want to worship my God. I want to worship my God. Amen? Do not let others ruin your service to God. At the end of the day, sino naman ang magbe-benefits pag na-ruin yung buhay mo? Yung araw mo, bumagawa, masama loob mo kasi hindi ka chat ng inyong crush. Diba? Nakafocus na kaya nangyari dun, bakit hindi ako pinapansin? Rather, Sunday, spare your day with God. Diba? Do not deviate. Halimbawa, pag nagbabasa ka, Panginoon, ito po talaga mahirap kong gawin. Kasi friendly ako. Pero kung inuutos po ninyo, so be it, I want to follow your teachings. So be it. Mawalan ako ng kaibigan. Marami naman ipapalit ng Panginoon. So be it. Alam nyo ba, mawalan ako ng kamag-anak dahil ayaw nila akong maging Kristiyano. So be it. Papalitan ng Panginoon yun. Did you remember? Anak, malamig. Nilalakasan mo eh. Parang gusto mo na akong, dati tapusin mo na. Nagpapayawatig ka ba, anak? Okay. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, alam ko naman nakakabasa kayo. Alam ko naman meron kayong pandinig para makinig ng salita ng Diyos, makinig sa men of God, sa kanyang preachers, sa kanyang pastors, sa lahat ng mga speaker na ginagamit ng Panginoon dito. Kung sinabi ng Panginoon, thus saith the Lord, follow it. Amen? So, ito mga references to. Okay? Doon sa walking disorderly. So I will give the reference from Albert Barnes. A disorderly walk denotes conduct that is in any way contrary to the rules of Christ. Is that right? Right? Contrary yun sa rules of Christ, sa rules ni Kristo. Kaya napakahirap nung statement itong si Soriano, madali lang daw maging Kristiyano eh. O madali lang daw maging Baptist, mga Baptist, sinitira. Tanggapin mo lang si Kristo, Kristiyano ka na.
Pero hindi. Once that yung tinanggap mo na Kristo, ibig sabihin tatanggapin mo pati lahat ng mga turo ni Kristo, buhay ni Kristo. Kaya nga yung isang Brother Raymart, yung isang meaning ng salitang Christian is follower of what? Christ. Susundin mo yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo, yung nung siya'y nabubuhay, sundin mo yun. Siya yung hari ng iyong buhay. Siya yung Diyos ng iyong buhay. Sabihin, siya yung ko-control sa'yo, hindi ikaw ang ko-control sa sarili mo. Marami mga Kristiyano, reluctant eh. Kaya alam nyo, minsan malungkot ang buhay ng isang mananampalataya. Nagiging mabigat ang puso niya kasi nagre-refuse siya na gawin yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Araw-araw may pinapagawa ang Diyos sa atin. Araw-araw gusto ng Diyos maging masaya tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Pero ayaw natin gawin because of self-will. Actually, self-will yun eh. Kasi ayaw mo. Subukan mo gawin yung gusto mong gawin sa buhay mo. Sino naman ang masasaktan? Sino ang mabibigatan? Ikaw ba o ang Diyos? Ikaw din. Ikaw din ang masasaktan. At the end of the day, masakit yung, mabibigatan ka, frustrated ka. Why? Okay? You are contrast to the rules or to the will of God in your life, of Christ in your life. Kontrabida ka. Sa movie lang yun. Diba, may kontrabida. Kasi hindi magiging maganda yung istorya pag walang kontrabida. Correct? O kahit ngayon, nag-aaral kami sa narrative. Sa narrative, nag-aaralan, lahat ng mga may mga kontrabida eh. Kay Jesus Christ, ang daming kontrabida. Sino yung mga kontrabida sa buhay ni Jesus Christ? Mga Pharisees, mga religious groups. Diba? Name it. Yung forefathers ng si Abraham, si Isaac, saka si Jacob, wala ba naging kontrabida sa kanila? Meron. Si Jacob, sino? Si Esau. Kapatid niya yun, ha? Kaya talagang hindi magkasundo ito. Si Laban, pati tito niya, mga, di ba, yung antagonist. Hindi challenging yung pag walang antagonist sa buhay. Amen? But anyway, pero pagdating naman sa gusto ng Panginoon, huwag tayo maging kontrabida. Panginoon, gusto ko po siya kasi, gusto ko po kasi ganito kasi, sabihin, malaki kikitain ko dito pagka ito itutuloy ko, di ba? Kasi yung gusto mo, hindi gusto ng Diyos. Correct? Huwag mong ilagay ang buhay mo, o wag mong ilagay yung sitwasyon mo na isang araw, ikaw din ang mahihirapan. Alam mo, yung mga Kristiyanong bigat na bigat sa buhay, actually, nangungusap ang Diyos sa kanila. Kaso lang, reluctant sila. Reluctant sila. Nagawin ng galawan ng Panginoon. Pero kung you follow the flow, you will enjoy it. You follow the flow, you will enjoy it. Alam nyo, may mga bagay na, hindi ko naman sinasabing, all the day we are perfect. Sometimes, may mga bagay o maraming pagkakataon sa buhay natin, sarili natin yung nasusunodin ni Diyos. Pagpili ng mapapangasawa, pagpili ng trabaho, pagpili ng susuoting damit. Mga minor na lang yun eh. Diba? Pag undisciplined life. Alam nyo ba, maraming mga undisciplined na Kristiyano. Sa umaga, walang disiplina. Ang unang ginawa ay nagtrabaho, hindi nagpray. Undisciplined ang tawag doon. Paggising mo pa lang, just give a glimpse of words
to glorify God. Thank you, Lord. Ginising mo pa ako. Okay? Just give a glimpse of words to praise Him, to glorify Him in your life. Again, ulitin ko, yung proper idea of word used here, ataktos, is that of soldiers who do not keep the ranks, who are regardless of order, and then who are irregular in any way. Okay? So we should not violate to violate or deviate Christ's rules in our lives. Wag tayong maging tawag dito, transgressors. Wag tayong maging deviator, 'di ba? Sa inyong company, maraming deviation, 'di ba? Kaya kami, nung ako'y nagtrabaho, ang dami kong deviation na kailangan i-rectify. Kasi walang nakakasunod eh. Araw-araw may complain. Mr. Jack, what happened to your staff? Do you have your SOP right? Yes, sir. But why still they don't follow? Because they are deviator. Araw-araw yun. Hundreds of deviation I need to fix. I need to write. I need to cooperate with the QA manager para mapagaan at masunod nila ng maayos, pero wala, araw-araw. Kaya nakakasawa din magtrabaho ng araw-araw, ganun. Hindi na, kahit pagalitan mo yung tao, kahit pagsigaw-sigawin mo, ganun pa rin. At next week, ganun pa rin, babalik din sa ganun eh. Kaya minsan sabi ko, ayun na nga yung maging SOP, masakit na ulo ko dyan eh. Diba? Ang tagyan mo, meron akong deviation, meron akong kapa, ay sakit sa ulo niyan. Kasi lahat ng mga yun, against dun sa rules, gagawa ka ng SOP, ng standards, ng rules to follow, and then, yung mga tao, kahit na paulit-ulit mong basahin mo to, okay? Ang problema kasi, hindi marunong mag-English din. Kaya magbasa na ng English, hindi pa alam eh. Okay? So, kaya nung araw, nung dating ko sa Julfar, may Arabic English yung yung SOP. Pero tinanggal nila kasi hindi daw against international law ang ganun. So English talaga siya. Kasi yung Julfar ay international pharmaceutical industries. Kaya anyway, ulitin ko mga kapatid, pagtatapos, wag nating hayaan na i-deviate natin yung turo ng Panginoon at ng mga apostol. Nandito yun sa New Testament. From Matthew to Revelation. Okay, from Genesis to Revelation, basahin din yun, nandyan lahat. Do not deviate God's word in your lives. Or even do not contrary to the rules of Christ, or do not hindi dapat na wag niyong sundin ang salita ng Diyos. Sundin natin yung salita ng Diyos. Kasi yan po yung makakaano sa atin. Yan po yung ating makakatuwag natin hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yan yung magtuturo sa atin, yan yung mag-guide sa atin, kung ano yung do's and don'ts. Kaya nga, di ba, lagi nyo naririnig ano yung do's and don'ts dyan. Ang daming do's and don'ts dito. Correct? So, yun po, and we'll end it there. Let's go to God in prayer. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon. As we continue, Father, glorifying you in our lives, Lord, help us in our lives daily to do your will, not to walk disorderly,
and help us to walk or to work at all to follow your words, to follow the apostolic teaching, to follow and not to transgress or to the rules of Christ. Help us, O God, na magawa po namin ito with all our hearts and our mind. Sapagkat isa po yan sa inyo pong kautusan na dapat naming gagawin, Panginoon. Bagamat talagang may pagkakataon na kami, Panginoon, ay nagkukulang, pero hindi po ibig sabihin, Panginoon, hihinto po kami sa pagsunod na gawin ng kalooban mo sa buhay po namin, Panginoon Diyos. Especially, may mga tinuturo po kayo sa amin na kung saan yung amin pong, yung sa, especially sa separation, Panginoon Diyos. Isa pa naman sa ugali ng mga Kristiyano, ng mga tao, friendly, ayaw naming kami ay hindi tatanggapin ng mga tao. Kaya minsan marami mga Kristiyano, kahit mali na yung sinasamahan, sumasama pa rin. Pero naglagay po kayong distinction between the true believers and the works of that is not pleasing to you, O God. So Lord, as we continue, we commit the rest of the night to you, O God. And also may we ask that may you bless the brethren na hindi po namin kasama tonight. In Christ's name we pray. Amen. All right. So, thank you very much for that, for your time. And also sa mga kapatid natin sa Kuwait, kasama po natin yan sa Kuwait. Brother Andre Guarda-Guevara, yan, kasama natin. Sa Alnada pala, sa Alnada. Ayan, ang mga kapatid sa Alnada. And then, ang mga kapatid sa Kuwait, kasama natin. Parang wala yata Sister Jean ngayon. Ay, pwede mo, lamig dyan, ha?